Sa atin ni Pangulong Joseph Estrada na totoo masama ang kanyang loob sa nangyayari ngayon, pero okay lamang naman daw siya at kontra dun sa napabalita, iginiit sa atin ni Pangulong Joseph Estrada na hindi pa siya nagre-resign. He has not tendered his resignation at yun ang ilang ulit na sinabi niya sa atin. At sabi niya mananatili siya dito sa loob ng presidential residence hanggang Wednesday next week. Tinanong natin ang Pangulong Joseph Estrada kung saan niya balak magpunta pagkatapos niyang mag-resign or no, he's not going to resign. Sabi niya he is going to step down on Wednesday. For now, he's going to stay inside the presidential residence. Arnold, ngayon lamang natin nakausap ang Pangulong Joseph Estrada simula nag-umpisa itong People Power 2. Ngayon, tinanong natin ng Pangulo kung anong balak niya pagkatapos niyang mag-step down sa Wednesday. Sabi niya, uuwi na siya sa kanilang bahay sa Green Hills, sa Polk Street sa Green Hills. At tinanong din natin siya kung may balak ba siyang lumipad sa Australia, katulad nga nung napabalitaan natin, na tatakbo na siya, andyan na yung mga eroplano. Pero sinabi niya sa atin, at ito daw ang gusto niyang ipaabot sa ating mga kababayan, that he will live and die in our country. At sabi pa sa atin ng Pangulong Joseph Estrada na talagang ang laki ng ikinagulat niya na bumaliktad ang militar dahil tinuring niya si General Reyes at si General Lacson as one or both are his trusted men. Kaya talagang nagulat sa kanya, ay nagulat daw ang pakiramdam niya. Laking gulat ang pakiramdam niya sa nangyari. At sinabi nga niya sa atin na talagang nag-iiyakan na ang kanyang pamilya at ang description nga niya kay Unang Ginang Loy Ejercito ay naubos na ang luha. Hanggang dun lamang ang pag-uusap namin ni Pangulong Joseph Estrada sa cellular phone sapagkat marami siyang kausap sa ngayon sa loob. Sinabi niya na may mga kausap siyang mga cabinet secretaries. Maki, si Mike ito? Oh yes, Mike. Alam ba ni Pangulong Estrada na ina-announce na doon sa EDSA na nag-resign na siya? At sinabi na sa amin ni ni Atty. Mike Arroyo, ang asawa ni Vice President Gloria Macapagal Arroyo, na yung kanyang letter of resignation ay nasa pangangalaga daw ni Executive Secretary Edgardo Angara? Yan ang unang-una nating itinanong kay Pangulong Joseph Estrada dahil sinabi ko nga na in-announce na ng asawa ni Vice President Arroyo, si Mike Arroyo, na tinender na niya yung resignation. Dito niya nga sinabi sa atin na he has not tendered his resignation. In fact, he's going to stay here inside the presidential residence until Wednesday. Until then, and then on Wednesday, he is going to step down. Okay, sa Miyerkules, ibig sabihin magre-resign siya? Oo, ang sabi niya, bababa na siya sa pwesto sa Miyerkules. Yan ang malinaw na sinabi sa atin ni Pangulong Joseph Estrada. Sinabi niya ba kung bakit sa Miyerkules at hindi ngayon? Hindi niya ipinaliwanag ito, Mike. Ang sinabi lang niya na sa Wednesday, hindi ngayon at hindi pa niya isinusumite ang anumang resignation letter. Sino ang tagapagsalita niya ba? Tagapagsalita sa ngayon ay dapat si Acting Press Secretary Mike Toledo. Nakita niyo na ba Subalit hindi pa natin siya nakikita. Hindi pa natin nakikita ngayon si Acting Press Secretary Mike Toledo. Yung mga ibang opisyal ng tanggapan ng Press Secretary dyan, wala din? Wala pa rin, Mike. Wala bang anunsyo sa Malacanang kung magsasagawa sila ng media briefing o magpapalabas sila ng official statement o pahayag? Wala sa pa rin, tanggapan Mike. ng Pangulo? Wala pa rin, Mike, kaya dito na tayo sa statement ni Pangulong Joseph Estrada denying that he already tendered his resignation at magsi-step down daw siya pagdating ng Miyerkules. At inuulit natin, Maki, yung sinabi mo, hindi ito base sa isang statement na nakasulat na binasa mo, ngunit ito ay sa pakikipag-usap mo direkta mismo kay Pangulong Estrada sa pamamagitan ng telepono, ha? Yes, Mike. Around 5 minutes ago, nakausap natin ang Pangulong Joseph Estrada para nga tanungin kung totoong nag-resign na siya, kumustahin na rin natin siya at kung ano nga ba ang balak niya pagkababa niya sa pwesto. And finally, Maki, ano ang tono ng boses ni Pangulong Estrada nung nakakausap po siya? Sobrang malungkot, Mike. Usually kasi ang Pangulong Estrada ay buhay na buhay, ang boses niya pagka nakakausap namin at kahit na sa mga ambush interviews, he's very lively at saka talagang nagbabato siya ng mga jokes at tumatawa siya, pinagtatawanan din niya yung mga sarili niyang mistakes. Pero kanina nung makausap natin ang Pangulo ay sobrang malungkot, mahina ang boses at
paputol-putol yung kanyang mga sentences dahil siguro sa sama na rin ng loob. Maraming salamat, Maki, at sa mga karagdagang pangkaganapan. Vicky, meron kang gusto tanong kay Maki? That's it. Gusto ko lang linawin, Maki, no? He never used the word yung resign. Sabi niya, step down. Yun ang Yes. sinabi niyang... Sabi niya, hindi pa siya nagte-tender ng resignation at hindi siya magre-resign, mag-step down daw siya. Vicky, napapansin mo ba yung video natin sa television ngayon dito sa GMA? Doon sa kinalalagyan ni Maki, rehas ang nakikita natin at mga militar na nakapatig na may mga baril na mahahaba, walang katao-tao at bumistulang payatang. Maulap ba dyan, Maki, ngayon? Maulap, Parang, Mike, makulimlim? considering na, makulimlim, Ha? considering na alas 12 ng tanghali, Oo. talagang hindi naman ganun kainit ang araw. Nandito kasi tayo sa Sentry Gate, nasa tapat tayo At, ng Sentry Gate. Ang nakikita nyo sa likuran ko, ito yung driveway na. Okay, okay. Dire-diretso yun, yung nakikita Yun, yung yung white building presidential na yan, residence, oh. yan ang presidential Nandun siya residence. ngayon, At okay. hanggang sa ngayon ay nandyan pa rin naman ang Pangulong Joseph Estrada. At sinasabi nga niya na hanggang Miyerkules ay mananatili siya sa loob ng PR. Salamat, Maki. Salamat, Mike. Doon naman sa EDSA, ngiti. Mga matitingkad na kulay, dumating na daw yata doon sa EDSA Shrine, Vicky, si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Thank May you doon sa chopper na helicopter, ha? may chopper mabuhay. GMA tayo ba yun? Salamat na marami sa inyo. Kung nakikinig kayong mga nasa helicopter dyan, walang anuman. Okay, dumating na raw doon sa... Hindi, yun ang tono naman. Sa EDSA masaya eh. Sa Malacanang malungkot. Nandun na si Vice President Gloria Macapagal Arroyo yata, no, Vicky? Oo, katabi na rin niya kanina. si dating Pangulong Cory Aquino, katabi niya si Chief Justice Hilario Davide at balita natin nakarating na rin si dating Pangulo Fidel V. Ramos. Pati ang mga Ayun. senador, no, full force sila dyan. Sina Senador Ulroco, Senator Teofilo Ginggona, Franklin Drilon, Loren Legarda, Nene Pimentel, Jun Magsaysay, Juan Flavier, Rodolfo Biazon at Rene Cayetano. Nandun si House Speaker Nulfo Fontabella, si Loren Legarda, oh. Nakapagtataka dahil alam ko, di ba, si House Speaker Nulfo Fontabella ay talagang kapanig ni Pangulong Estrada. Yes, Congressman Belmonte, kailangan ba ang presence ng Speaker of the House at ng Presidente ng Senado sa ganitong klase ng okasyon? Well, karapat-dapat lamang regardless of their party affiliation at upang ipahiwatig sa ating mga kababayan na united sila behind the new administration. So, Congressman, anong ibig sabihin ito yung binalita na nga sa atin ni Maki na talagang sabi ni Pangulong Estrada, hindi raw siya nag-resign. Taliwas sa naiulat sa atin ni Ginoong Mike Arroyo, asawa ni Vice President Gloria Arroyo. Sabi niya, he will step down, but he will not resign. Ano bang kaibahan nitong dalawang term na ito? Well, step down and resigning pareho rin yun. Paano yan? You lay down your duties. Iba Congressman, na ang wording. hindi nagre-resign si Era pero manunumpa si Gloria. Okay, ito. Pwede ba yan? Right. Ito nga yung pinagdidibatihan natin dito kaninang maga. At kung maaalala natin, pinag-usapan din ng mga members of the Supreme Court yun, di ba? Pagkatapos siguro, in fact, ang binanggit ay acting president, di ba? At yun, talagang pwede yun dahil sa kung yung nakaupo is unable to perform his duties, kamukha nito, sino susunod sa kanya? Everybody has disowned him, ano? Di kailangan walang vacuum dito sa leadership dito sa ating bansa at sa pagsisilbi sa pagbibigay ng government services, ano? So, on the basis of, there's a constitutional provision on that. On the basis of that, usually certified by members of the cabinet or a certain number of members of the cabinet, pwedeng manumpa yung Yung ikangay acting president. Okay, acting president. okay, Congressman, kung mula ngayon hanggang Miyerkules na sinabi ni Presidente Estrada kay Maki Pulido magbibigay siya, kung mag-issue siya ng mga utos, Wala, di papayal na lang doon sa... wala susunod. ayan na. Nakarating na si Vice President Gloria Arroyo, naka-grace. Kulay abo, kung tawagin sa wikang Pilipino. Si Chief Justice Davide nasa likuran niya, oh, Vicky. Oo, maging si Senator Ulroco, si Senator Nene Pimentel. President Hinihiling Aquino, na po natin na tumayo ang lahat. Manahimik na. anong oras? Manahimik na po tayo. At mag-uumpisa na tayo sa ating oath-taking. Ayan na si Chief Justice. Kantahin po natin ang buong kadimdiman. Ang ating pambansang awit. Yung kanyang robe, ano? Kayang mag-ilim, pero sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng pag-ibig, sa manlulupig, di ka masisiil, sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukal. May nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang bigat ng watawat mo'y tagumpay na nagdinibig. Ang bituin at
stage to sit down. May I request people here to please sit down, please take your place. We are proceeding with the oath taking. Manahimik po tayo para sa ating panalangin. Almighty God, this is the new day that you have made for us. The darkness of our morning has come to an end. The confusion have been taken over by your light. Immorality and sin have been conquered by your grace. This is your day of victory. This day is yours, all yours. Mary, Queen of Peace, under your shadow we are here to tell the world that you are our mother, our beloved mother. You watched over us as we kept vigil for truth to prevail and for morality to win. At EDSA in 1986, you walked with us, cared for us, and took us under your mantle. How good you are, O Mother, most sweet and most loving. We lift up to you our new President, Gloria Macapagal Arroyo. Bless her with wisdom and grace. Take her under your care so that all her decisions and actions may always bring glory to your name and bring lasting good to your people. Lord, this nation is yours, and we will remain yours. Mother Mary, we are yours. This land is yours. This president is yours. We love you. We praise you now and forever. Amen. Chief Justice. Ladies and gentlemen, we are now proceeding with the oath taking of the Honorable Gloria Macapagal Arroyo, the oath of office to be administered by the Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, Chief Justice Davide. Kindly raise your right hand and place your left hand on the Bible and repeat after me. I, your name, Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill as President of the Philippines, my duties as President of the Philippines. preserve and defend its Constitution, Preserve and defend its Constitution. execute its laws, Execute its laws. do justice to every man, Do justice to every man. and consecrate myself And consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God.
Ladies and gentlemen, Her Excellency Gloria Macapagal Arroyo will now deliver her inaugural address. Can we please move back? Can we please move back? Please move back for the inaugural address of Her Excellency. Request everyone to move back. Please, everyone, move back. Please move back, everyone. Pakita natin yung disiplina natin bilang tao dito sa stage. Lori, please move back. Her Excellency, President Gloria Macapagal Arroyo. Our beloved leader of the church and father of EDSA, His Eminence Jaime Cardinal Sin, His Excellency the Papal Nuncio and the other members of the diplomatic corps and the international community, our heroes of EDSA, you the people, and President Cory Aquino and President Fidel Ramos. Senate President Nene Pimentel and the other senators. Speaker Noli Fuentabella and the other congressmen. The Filipino of the year 2000, Chief Justice Davide. Officials of the Philippine government, mga kapatid ko dito sa EDSA at sa buong Pilipinas. In all humility, I accept the privilege and responsibility to act as President of the Republic. I do so with both trepidation and a sense of awe. Trepidation because it is now, as the good book says, a time to heal and a time to build. The task is formidable, and so I pray that we will all be one. One in our priorities, one in our values and commitments, and one because of EDSA 2001. Sense of awe because the Filipino has done it again on the hallowed ground of EDSA. People power and the oneness of will and vision have made a new beginning possible. I cannot therefore but at this point recall Ninoy Aquino's words, and I quote, "I have carefully weighed the virtues and the faults of the Filipino, and I have come to the conclusion that the Filipino is worth dying for." Break from the past in our quest for a new Philippines. The unity, the Filipino sense of history,
and his unshakable faith in the Almighty that prevailed in EDSA 86 and EDSA 2001 will continue to guide and inspire us. I am certain that Filipinos of unborn generations will look back with pride to EDSA 2001. Just as we look back with pride to Mactan, the Katipunan and other revolts, Bataan and Corregidor, and EDSA 86. I am certain that pride will reign supreme as Filipinos recall the heroism and sacrifices and prayers of Jaime Cardinal Sin, Presidents Cory Aquino and Fidel Ramos, Chief Justice Davide, the legislators who fought the good fight in Congress, the leaders whose principles were beyond negotiation, the witnesses in the impeachment trial who did not count the cost of testifying, the youth and students who walked out of their classroom to be at EDSA, the generals in the armed forces and the Philippine National Police, and the Filipino out there who stood up to be counted in these troubled times. The Filipino crisis and all is truly worth living and dying for. Ngunit, saan tayo pupunta mula rito? Jose Rizal, the first to articulate self-determination in a free society, provides the answer. Rizal counseled the Filipino to lead a life of commitment. He must think national, go beyond self. A stone is worthless, Rizal wrote, if it is not part of an edifice. We are the stones and the Philippines is our edifice. On many occasions, I have given my views on what our program of government should be. This is not the time or place to repeat all of them. However, I can tell you that they converge on 4 core beliefs. 1, we must be bold in our national ambitions so that our challenge must be that within this decade, we will win the fight against poverty. 2, we must improve moral standards in government and society. In order to provide a strong foundation for good governance. 3, we must change the character of our politics. In order to create fertile ground for true reforms. Our politics of personality and patronage must give way to a new politics of party programs and process of dialogue with the people. Finally, I believe in leadership by example. We should promote solid
solid traits such as work ethic and a dignified lifestyle. Matching action to rhetoric, performing rather than grandstanding. The first of my core beliefs pertains to the elimination of poverty. This is our unfinished business from the past. It dates back to the creation of our republic, whose seeds were sown in the revolution launched in 1896 by the plebeian Andres Bonifacio. It was an unfinished revolution, for to this day, poverty remains our national problem. We need to complete what Andres Bonifacio began. The ultimate solution to poverty has both a political and an economic aspect. Let me first talk about the political aspect. In doing so, I will refer to one of my core beliefs, that of the need for new politics. Politics and political power, as traditionally practiced and used in the Philippines, are among the roots of the social and economic inequities that characterize our national problems. Thus, to achieve true reforms, we need to outgrow our traditional brand of politics based on patronage and personality. Traditional politics is the politics of the status quo. It is a structural part of the problem. We need to promote a new politics of true party programs and platforms, of an institutional process of dialogue with our citizenry. This new politics is the politics of genuine reform. It is a structural part of the solution. We have long accepted the need to level the playing field in business and economics. Now, we must accept the need to level the playing field in politics as well. We have long aspired to be a world-class economy. Now, we must also aspire to develop a world-class political system, one in tune with the 21st century. The world of the 21st century that our youth will inherit is truly a new economy, where relentless forces such as capital market flows and advances in information and communications technology create both peril and opportunity. To tap the opportunities, we need an economic philosophy of transparency and private enterprise, for these are the catalysts that nurture the entrepreneurial spirit to be globally competitive. To extend the opportunities to our rural countryside, we must create a modernized and socially equitable agricultural sector. To address the perils, we must give a social bias to balance our economic development, and these are embodied in safety nets for sectors affected by globalization and safeguards for our environment. To ensure that our gains are not dissipated through corruption, we must improve moral standards. As we do so, we create fertile ground for good governance based on a sound moral foundation, a philosophy of transparency, and an ethic of effective implementation. Considering the divisions of today,
Our commitment will entail a lot of sacrifices among us all as we work to restore the dignity and preeminence of the Filipino. Join me, therefore, as we begin to tear down the walls that divide. Let us build an edifice of peace, progress, and economic stability. People power has dramatized the Filipinos' capacity for greatness. Great Filipinos, Filipinos of people power, I ask for your support and prayers. Together, we will light the healing and cleansing flame. This we owe to the Philippines. This we owe to every Filipino. Thank you, and may God bless us all. Pakiatras lang mga kababayan, si Presidente lang po. Lahat ng media hill, pakitulong. Ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, si Gloria Macapagal Arroyo! Merong press conference ngayon susunod sa may command center. I guess it'll continue until tonight. Yan, tuloy na yung first Mga meeting. kaibigan, meron na pong bagong presidente ang Republika ng Pilipinas, ang ating ika-14 na Pangulo, si Gloria Macapagal Arroyo. Isa na namang babaeng Tantahin ho presidente. natin ang ating bayan. Vicky, Oo. pangalawang babaeng presidente na natin yan, ha? Oo, parang bakit ganun ang trend natin dito, no? It's always the woman that topples a so-called dictator. At yun, magre-react yata si Congressman. Oo, bakit anong reaction nyo? Parang, Hindi naman, see, you men should learn a thing or two from the women. Ah, Wala ata kayo masabi, ah. wala kami masabi talaga because the history is on your side. Congressman, tagumpay ito para sa demokrasya, ha? Na ilipat natin ang kapangyarihan ng gobyerno mula sa isang presidente sa isang bagong presidente ng walang malakihan, malawakang kaguluhan, Congressman? Walang namatay, ang ganda-ganda nito talaga. This never happens in the other Asian countries eh. Puros na bloodshed ang nagbubunga ng pagpapalit. Sayang, siguro pwede nyo ring sagutin ito, Congressman. Mamaya. Kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal sila, ang himag nasang makaalpan. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't galita, ating alita, makita kang sakdal, laya. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating bagong
Mike, we appeal for your cooperation. Well, what I will do is, first of all, have a smooth transition rather than ride roughshod over the institutions that we have inherited. For instance, the appointment of the cabinet members will take place over a slower period so that the bureaucracy can get used to the new dispensation. And I suppose everything that we will be doing in the beginning will set a signal for healing the nation. I would like to pay tribute to the generals who joined us yesterday, because that's what they said. They follow the Constitution, but they are asking for a healing process. And since they delivered a final blow that brought back our legitimate aspirations for integrity and good governance, then we should really take that one request of theirs into consideration. Sino pong napili nating Vice President? Yan po ay dadaan pa sa konsultasyon. Noong araw pa nagkukonsulta na ako, magkukonsulta pa rin ako. Kasi wala naman talagang deadline yung pag-pipili ng vice-presidente. Ay nako, remember we want healing. The moment I give names, nominees, meron tayong divisiveness. Yes, please. James, morning, Jesse, thanks for the New York Times. If I may be allowed to questions. Number one, can you tell us what you feel at the very moment? And number two, can you tell us what the terms were for Estrada's resignation? The negotiators went back and forth last night. We'd like to find out, number one, what made him finally yield? And number two, what were the consequences? How did you feel in the terms? How do I feel? Well, I feel that God put me in this particular situation at this particular point of my life, in this particular point of our history, and there is hard work that needs to be done. The presidency is not a position to be enjoyed. It is a position where one must work very hard. And then for the second one, actually the negotiations broke down, so there are no terms. And the reason why I am taking my oath is because of the legal basis that Chief Justice Davide announced. Yes, I'm happy. Next question, please. Subukan natin ayusin yung sound, yung audio ni Rafi. Rafi? Yes, Mike. Okay, Rafi, ano nangyari dyan sa Mendiola kanina habang nanunumpa si Presidente Arroyo? Habang nanunumpa si Presidente Arroyo at nagkakaroon nga ng cheering, itong mga anti-ERAP rallies ay biglang may mga lumapit na mga pro-ERAP rallies banda sa may stage kung saan ginaganap yung programa ng mga anti-ERAP rallies. At nagkaroon ng konting gitgitan at nagkaroon ng kantsawan at nagkabatuhan. Kung may playback natin na yan, nagkaroon ng batuhan. May mga bato kasing nasa paligid ng island na inyong makikita na may kulay yellow na railing. At ito ang dinampot ng mga pro-ERAP. Ang sabi sa atin ng mga pulis, nauna daw ito mga pro-ERAP rallies, dumampot ng bato sa may island at ibinato dito sa napakadaming tao, mga estudyante, mga kababaihan at mga kabataan doon sa direksyon ng mga pro-ERAP rallies. Napilitan ng mga batuhin na pabalik nitong mga anti-ERAP rallies, yung mga lambato sa kanila. At maraming dinampot kanina na nakita na mataan ng mga pulis na siya nagpasimuno nitong pambato. Ito yung nakikita nyong inarestong tao ay nakita nilang nagpasimuno umano. Siya yung unang-unang nagbato doon sa grupo ng mga anti-ERAP rallies. Tamaan na lang kung sino ang tatamaan at binugbog siya ng taong bayan. At yung mga pulis halos walang magawa dahil halos umatras na itong mga pulis nang magsimula itong kaguluhan
kaguluhan dito at bumalik na lamang nang makita nilang gumagrabe na yung sitwasyon. Akala nila hanggang kutsaan lamang, hanggang hiyawan lamang. Pero nang may mga bato nang nagliparan ay tsaka sila bumalik at nakakalungkot, hindi nila napigil yung grupo ng siguro nagkaroon na ng mob rule dito dahil heightened siguro talagang yung mga tao rito ay agitated pa rin dito nga sa pag-alis ni perceived na pag-alis ni Pangulong Estrada. Itong nabugbog ay eventually ay kinuha ng mga pulis at inimbestigahan kung siya talagang nagpasimula nung pambabato doon sa grupo ng mga anti-ERAP rallies. Dahil kahit saang banda ka ay pag binato mo itong anti-ERAP rallies, meron at merong tatamaan. Hindi natin malaman kung may tinamaan o nasugatan doon sa mga anti-ERAP rallies nang batuhin itong umano yung mga pro-ERAP rallies. Rafi? Yes, Rafi, Mike, go ahead. alam ba ng mga grupong nandyan na nanumpa na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang presidente? Alam na dahil Alam nila? nakikinig sa radyo at nanonood dito sa ating monitor yung mga tao rito at kasalukuyan nga sila nag-cheer habang Yung mga yan, mga pro yan ano? yung mga pro ay Yan, ang bato. mga pro yan, yung mga nambabato na yan ay mga pro. Mga pro. Galing sila doon sa may bandang Legarda. Ano yun, bigla na lang lumitaw dyan? Sila itong mga nandito kanina, itong mga pro-ERAP na nakag-occupy sa Mindiola kanina at napilitan nga silang umatras nang dumating itong napakadaming anti-ERAP rallies. Akala nga natin ay talagang tuluyan na silang nag-alisan. Apparently ay nagtago Okay, lamang siguro sino sila. naman itong mga sumusugod na ito? Antay? Itong sumusugod ay mga anti-ERAP na dahil nakita nga Habula nila na. mga pro-ERAP galing sa grupo ng pro-ERAP itong nagsagawa ng pambabato. Makikilala sila dahil talagang sila ay napakaingay dito kanina at may mga hawak-hawak sila mga Anong daan banderita. yan? Saan yan nagtatakbo? Anong kali yan? Itong kaling ito ay ang Legarda papunta na doon sa direksyon ng Malacanang. Ito yung sa direksyon ng Malacanang. Dito na umatras itong mga pro-ERAP rallies kanina. At akala nga natin talaga nag-disperse na sila pero apparently bumalik nga sila at ginawa itong pambabato. So ano sitwasyon ngayon? Nasaan ngayon yung mga pro at nasaan ngayon yung mga anti? Yung mga pro-ERAP Yung mga ay nambabato kanina? tuluyan ng umalis at marami, ang ilan sa kanila ay inaresto. 3 yata yung inaresto at isa rito itong nabugbog nga na mama. At itong mga anti-ERAP rallies ay narito pa ngayon sa Mindiola at sinasagawa itong programa habang si Pangulong Estrada ay naroon pa umano sa Malacanang. Kanina rin ay nagkaroon ng... Thank you very much, sir. Okay, nandito tayo ngayon sa Gate 7 ng Malacanang. Kanina ay nasaksihan natin na nagtatakbuhan ang mga presidential security group. Lahat sila ay papunta sa likod ngayon ng Malacanang kung saan nandun ang Ilog Pasig. Kanina ay nakita natin nagtatakbuhan ng presidential security group. Pero sa ngayon ay kinukumpirma natin kung bakit nila kailangang tumakbo. Nagtatakbuhan. Actually, alam mo, itong gate, Sentry Gate ngayon, itong kinatatayan ko itong Gate 7, actually, kung mapapansin ninyo, no, wala na ritong guard. Wala ng PSG na naiwan. It's empty. Almost everybody left already. Kanina may naiwan pang nag-iisang PSG na nagbabantay sa gate na ito. Ang gate na patungo ng Presidential Security Group. Pero pati yun ay wala na. Nilock lang tong gate at tumakbo na yung nag-iisa na nagbabantay dito. Lahat sila ay patungo sa gilid ng Malacanang kung nasaan ang Ilog Pasig at lahat ay nagsasakayan sa barge. Kung magugunitan ninyo, kanina pa namin dinidescribe, may barge na naghihintay dito sa gilid ng Malacanang dahil across the Pasig River is the PSG compound. So lahat daw ng mga PSG na natitira dito ngayon ay nagsakaya na ng barge. Papakita po natin, this is the Sentry Gate. Very strict. Example lang, very strict ang security dito. Walang nakakapasok dito, papasok ng palasyo, papasok ng Presidential Security Guard nang wala man lang okay mula doon sa presidential residence. Pero nakikita nyo po, may mga nagbalikan na, iniwan nila to for around 5 minutes. May nagbalikan na 2. Susubukan natin silang tanungin, pero kanina tinatanong natin sila pero hindi sila nagsasalita. Sir, bakit po nagtatakbuhan kanina? Pero sir, naiwan po tong gate na walang gwardya. Bakit po nagtatakbuhan patungo doon? Okay.
mga sundalo ay mahirap talagang kunan ng impormasyon, ano? Pero ngayon ay nakikita naman nating nagbabalikan pagkatapos nagtakbuhan patungo doon at yung iba daw ay nagsasakayan na ng barge. Anyway, alam nawin kasi kalalabas lamang ni Ginoong Santiago mula sa presidential residence. Nakita nyo naman po siguro nagtakbuhan agad yung mga PSG papasok doon. Ano po ba yung nangyari doon? Wala, nagpapaalam lang yung mga PSG sa kanya. They want to give him a farewell, but he is leaving anytime, I guess. Ngayong araw po ba? Kasi kanina sabi po niya he is going to stay inside the presidential residence hanggang Miyerkules pa raw po. I don't think that's going to happen. He will have to decide and leave even before that. So nagpaalam po yung PSG kay Pangulong Estrada? Yes, nagpaalam na. Binigyan siya ng magandang, farewell. They just gave him a very good farewell address. How is the president, sir? Kalalabas Yes, na. considering that the events, he's doing very well. He has not, he's taking it well. Of course, he's a little bit bitter. He's disappointed about the events, but he's doing well. Ano po yung... Nakikita ko, binabasa niya. Siguro ito na yung pahayag o statement na hinihintay natin. Okay? Maki, ito si Maki, inaabutan na ng mikropono. Ito, sariwang-sariwa Okay. pa ho ito, mainit-init pa yung papel. Okay, Maki, Mike, ano yan? mainit pa lang itong Basahin mo na lang, statement Maki. mula kay Pangulong Joseph Estrada. Actually, binabasa ko pa lamang kung ano yung laman itong press statement ni Pangulong Joseph Estrada. Nasa wikang Ingles itong press statement. Babasahin ko yung iba rito. At 12 o'clock noon today, Vice President Gloria Macapagal Arroyo took her oath as President of the Republic of the Philippines. While along with many other legal minds of our country, I have strong and serious doubts about the legality and constitutionality of her proclamation as President, I do not wish to be a factor that will prevent the restoration of unity and order in our civil society. It is for this reason that I now leave Malacanang Palace, the seat of the presidency of this country, for the sake of peace and in order to begin the healing process of our nation. I leave the palace of our people with gratitude for the opportunities given to me for the service to our people. I will not shirk from any future challenges that may come ahead in the same service of our country. I call on all my supporters and followers to join me in the promotion of a constructive national spirit of reconciliation and solidarity. At yan po ang laman nitong press statement ni Pangulong Joseph Estrada. Kalalabas lamang po bago tayo mag-ere. At katulad nga ng sinabi niya, Okay, Maki, yes, Mike? wala bang indikasyon kung kailan siya lilisan sa Malacanang matapos lumabas yung statement na yan? Sa tingin ko any moment now ay aalis na ang Pangulong Joseph Estrada mula dito sa palasyo ng Malacanang. Hindi tulad ng sinabi niya kanina na mananatili pa siya dito hanggang sa Miyerkules. Katulad nga ng sinabi sa kanyang press statement, kahit na may duda siya sa sinasabi nga nitong sa constitutionality ng pagka-proclaim kay President Gloria Macapagal Arroyo, ay ayaw na niyang maging sumama pa na lalo pang makakagulo dun Okay. sa sitwasyon. Maki, meron lang kaming konting hiling sa'yo. Kung pwede raw, pakibasa mo ulit yung statement na yan ni Pangulong Estrada mula sa umpisa para sa kapakanan daw ng mga hindi nakapakinig na o nakapanood ng unang beses at Okay. para maitala dito sa ating newsroom dito sa GMA. Go ahead, Maki. Ito ang statement mula kay Pangulong Joseph Estrada. At 12 o'clock noon today, Vice President Gloria Macapagal Arroyo took her oath as President of the Republic of the Philippines. While along with many other legal minds of our country, I have strong and serious doubts about the legality and constitutionality of her proclamation as President, I do not wish to be a factor that will prevent the restoration of unity and order in our civil society. It is for this reason that I now leave Malacanang Palace, the seat of the presidency of this country, for the sake of peace and in order to begin the healing process of our nation. I leave the palace of our people with gratitude for the opportunities given to me for service to our people. I will not shirk from any future challenges that may come ahead in the same service of our country. I call on all my supporters and followers to join me in the promotion of a constructive national spirit of reconciliation and solidarity. Wala pang 5 minutong inilabas itong statement ni Pangulong Joseph Estrada. Mike,
At ipapakita lamang natin, maaring ang umalis na ang Pangulong Joseph Estrada. I-playback natin ang video na nakuna ng ating GMA cameraman. Ang barge na ito ay galing sa PSG Park, ang tinuturing na headquarters ng Presidential Security Group. Makikita nyo po sa video na ito na ang sakay patungo po mula PSG Park ay patungo yan sa Presidential Residence, sa daungan ng Presidential Residence. Makikita nyo po sa video, at nakasakay po sa barge na yan ay si AFP Deputy Chief of Staff Jose Calimlim at si AFP Chief of Staff General Reyes. At kanina po nangyari yan around mga 20 minutes ago. At sinasabi po nga na sila na po ang sumundo sa Pangulong Estrada sa Presidential Residence. Ang nakikita pa lamang po na umaalis mula sa PR patungo naman sa PSG Park ay si DOTC Sec patungo sa PSG Park, kung saan may naghihintay na sasakyan sa kanya na ang alam natin ay magdadala sa kanya sa Green Hills sa Polk Street. At yan ang pinakabagong impormasyon na nakuha natin, kumpirmado na, may nakita na, mamaya i-playback natin ang video para sa ating mga viewers. Umalis na po. Anong oras nangyari yan? That's around mga 3 minutes ago. Ngayon, masasabi na wala na nga ang Pangulong Joseph Estrada mula dito sa palasyo ng Malacanang. Kung sino yung mga kasama niya sa barge. Jacket at dark brown na shirt. Katabi niya si First Lady Loy Ejercito, kumakaway siya. At katabi niya si Mayor Hagedorn. Ito, nakagindi siya, kinakamayan yung kanyang mga cabinet secretary. At ito, medyo mukhang pagod si Pangulo Estrada. Tapos ito, susubukan natin makalapit. Kumakamay itong sa iba. Medyo nakakagulo, sandali. Nawala na yung order dito, sandali. Hello? Yes, DJ. Yes, DJ. Medyo nagkagulo na. Okay, kanya-kanya na to. Aha. Medyo tumutulak na. Dating itong isa sa mga cabinet members, Secretary Romualdez. Secretary Romualdez, sir, please, paumanhin niyo po sa Channel 2 po. Right now, ano po ang status talaga itong si Pangulong Estrada? He has left the seat of presidency so that there will be no disturbance in the takeover of the Vice President as head of the country. So sa ngayon po, effectively consider. Katabi niya si Jinggoy. Susubukan natin. Mike, alam mo sinabi sa inyo na hindi naman nakatuto yung mga Armalite. Medyo natutukan tayo. Natutukan. Okay, subok. Mr. President, how are you feeling, sir? How are you feeling, sir? Mr. President, how are you feeling, sir? Sandali lang. Ba't kayo nalala? Sandali lang. Ano ba? Okay, i-out muna natin yung audio. Mamaya sabay-sabayan mag-rokan. Okay. Si Presidente Estrada po ay sumasakay dito sa barge. Hello. Okay, DJ? Hello. Yes. Sandali, medyo nagkasagutan kami ni General Diaz. Kasi, ba't nanula ka kanya mga bata? Tapos, pinagsabihan tayo na. Okay. Ayan si Mata Pulido. Ba't kami lang nagalit? Okay. Nasaan na yung barge, DJ? DJ, nasaan na yung barge? Andito sa park, sa side ng Malacanang. Hindi pa rin umaalis? Hindi, andito. Si Pangulong Estrada ba nakasakay Wala na? na akong vantage point dahil na-blackout na ako. Okay. Okay. Andito na ako sa fence. Ano nangyari sa'yo? Sa fence, sa may... Okay. I'm sorry. Kararating natin, tumakbo tayo mula sa Presidential Residence kung saan nagpatawag. Bigla na lang nagpapasok kontra dun sa unang impormasyon na ibinigay sa atin na umalis na ang Pangulo. Actually, sa ngayon ay pasakay pa lang siya ng presidential barge. Mula dito sa presidential residence, sa daungan ng presidential residence, pasakay na ang Pangulong Joseph Estrada, palipat sa may PSG Park,
kung saan sasakay siya ng sasakyan at patungo na sa Green Hills sa may Polk Street ang tirahan ng Pangulong Estrada. We will wait for the playback. I'm sorry, hinihingal ako. Ayan, ang Pangulong Estrada lumalabas. Inabangan siya ng kanyang mga cabinet secretaries sa may pintuan ng presidential residence. Nakikita nyo ang kasama ang First Family. Sila unang Ginang Loy Ejercito, si Jinggoy, si Jackie, si Beaver, kasama pati ang anak nila, ang kanilang baby ni Jackie at saka ni Beaver. Nagkagulo, no? Dahil sa dami ng media, dinungog ang Pangulong Estrada at tuloy-tuloy lamang itong naglakad. Ito nakikita niyo to, no? Naglalakad na ang Pangulo patungo dun sa daungan ng barge. Kanina nakita nga natin na biglang nagpatawag ang PSG at nakita natin ang nag-aabang doon ng mga cabinet secretaries to bid the president farewell. Ang nakita po natin sa video, ayan, inuulit ang palabas ng Pangulo mula sa presidential residence. Kinakamayan niya sila Villar, sila Romualdez, sila Labor Secretary Laguesma, DOTC Secretary Rivera, Ceriles, at niyakap pa ng Pangulong Estrada si Attorney Rene Sagisag. Binumog ang Pangulo, no? Kahit na makikita nyo kasi kaya masikip yung lugar na yan kanina, maliban din sa napakadaming media na nag-abang sa Pangulong Joseph Estrada sa kanyang formal na pag-alis ay ang kanyang mga presidential guards. Nandoon ang PSG, nag-aabang sa kanya to bid him farewell. Yung kanyang mga close-in at mismong mga gwardya niya ay nandun at nagpaalam sa kanya. So nakita naman natin ngayon lamang kontra dun sa unang impormasyon na ibinigay sa atin na umalis na ang Pangulong Joseph Estrada. Kaalis lamang kanina ipinakita natin ng video na kasakay ang barge. Sina General Reyes at General Kalimlim. Ang gusto lamang daw ng dalawang opisyal na kausap natin ng ADCAM ni General Reyes ay makapagpaalam ng maayos kay Pangulong Joseph Estrada dahil ayaw nilang maghiwalay sila ayaw ni General Reyes at ni General Kalimlim na maghiwalay sila ng may sama ng loob kaya nandun sila. Etong nakikita ninyo ngayon ay yung naghihintay ang mga cabinet secretaries na hindi umalis sa tabi ni Pangulong Estrada hanggang sa huling sandali para sa kanyang paglabas o paglisan na ng presidential residence. Hindi nga makikita ngayon sa expression ng mukha ng unang Ginang Loy Ejercito, no? Nakasmile pa rin siya, pero ang sabi sa atin kanina ay talagang naubos na raw ang luha ng unang Ginang sa kaiiyak dahil nga sa nangyari sa kanyang asawa na si dating Pangulong Joseph Estrada. Maging si Mayor Jinggoy Estrada ay nakukuha pa rin mag-smile, pati sila Jackie. Nakikita po natin nandun din si Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn. Kahapon pa rin po siya dyan at hindi umalis sa tabi ng Pangulo hanggang sa ngayon sa kanyang paglisan mula dito sa presidential residence. Vicky? Yes, Maki. Yes, Maki, I think any minute now, pwede natin tawagan si DJ Santa Ana, no? Yes, please. Okay, catch your breath na muna. Okay, tumakbo kasi ako napakalayo ng CR mula dito sa Oo, ano nangyari pagkatapos nun? Kasi nag-end na yung video natin, no? Nung may kuha ng First Family. Anong nangyari pagkatapos nun? Patungo na siya dun sa barge. Hanggang dun na lamang nakita natin, naglalakad siya mula sa barge. Gano'ng kalayo yung distansya nun, Maki? Malapit na yon, siguro mga around 20 feet away. Okay. So ngayon siguro, ang ihahabol na lamang natin na video para sa ating mga viewers ay ang Pangulong Estrada na nakasakay dun sa presidential barge. Siguro puntahan muna natin ang aking boss na si DJ Santa Ana. DJ, buhay ka pa ba? DJ, hello? O sige. DJ? O teka, mamaya kaunti na siguro natin Si ipapasok si Rene DJ. Maghari, ng ating cameraman. Ang aking partner, na si Rene Nasaan si Maghari. DJ? Dalawa kaming tumatakbo. Si DJ ba yun? Maki, Si Jiggy Manikad. Maki, pagkatapos ng barge, saan sila pupunta? Didiretso ng may sasakyan ang naghihintay, ano? Yes, ang impormasyon na ibinigay sa atin ay may naghihintay na ng mga sasakyan doon sa kabilang dako nga ng Ilog Pasig sa may PSG Park. Ito ang maghahatid, ito yung mga sasakyan na maghahatid sa Pangulong Estrada sa kanilang bahay sa Green Hills sa POC. Doon naman nakatira ang Pangulong Estrada, dating Pangulong Estrada bago siya maging Pangulo.
mahalal na Pangulo. Ayan, may kuha na tayo. Ayan na. Yan, Yes, ang Pangulong Estrada nagpapaalam na. pasakay ng presidential barge. Kasama pa rin ang First Family at yung mga ibang lalaki sa likod niya, maliban kanila General Reyes at General Kalimlim, ay yung kanyang mga military aide camps. Nakikita niyo naman, mukhang ipinapakita pa rin ng Pangulo na masaya pa rin siya, kinakawayan niya. Ang kinakawayan niya, yung mga PSG pa rin niya At yung mga natitira na PSG who was bidding him farewell earlier. At ayan nga, nagbababay na ang First Family because they are officially living the presidential residence or Malacanang. Yung mga lalaking nakikita nyo katabi ng Pangulo, yan yung kanyang mga military junior aide camps na hindi talaga umalis sa tabi ng Pangulong Estrada kahit na halos lahat na ay iniwan na siya. So kasama niya, Maki, sina dating First Lady Loy Ejercito, no? At ang presidential son, si Jinggoy Estrada, Si Jackie, ang kanyang asawa na si Beaver at kanilang baby. Nakita ko kasi bago lumabas ang Pangulong Estrada mula dun sa pintuan ng presidential residence, ay hawak-hawak ni Beaver yung kanilang baby. It's, I don't know how many months, pero talagang baby pa, hawak-hawak ni Beaver. At si Beaver nga, hindi na lang nakita sa video natin, si Beaver yung may hawak dun sa kanilang anak. At ayan ulit, nire-replay natin yung video. Nagpapasalamat ang Pangulong Estrada sa lahat ng mga nanonood sa kanyang paglisan habang siya ay kumakaway. Nagpapasalamat din daw siya sa media according to our cameraman Daniel Maghari. Nagpasalamat din siya sa media, pati din sa mga presidential security group na naroon na who was bidding him farewell. Saan naman, Maki, yung mga cabinet secretaries? Yung mga ibang cabinet secretaries, hindi ko lang alam kung sino yung sumama sa kanya, pero yung iba nakita kasi natin yung mga sasakyan. Dito sa tapat ng PR. Yung isa nga ay tatawagin ko. Nandito sa aking tabi. DJ! Ayan. DJ! Gusto ka na? Nasa tabi ko na si DJ. Ayan pa, karagdagang video Tabi po ko na yan. ako nagtawag sa kanya. Ako magluto sa kanya ngayong hapon. DJ, hinahanap ko ni Mike. Yes, Mike. How are you, Mike? DJ, kamusta ka na? Okay lang. Kikita mo medyo may galit sa ating braso dahil nakikatulungan tayo sa mga DJ, final confirmation do. Saan ba talaga pupunta yung nakikita natin kumakaway na pamilya Estradang yan? Sa Green Hills na ba? O sa ibang lugar? ang initial information ay sa Polk. Pumunta muna yan sa Malacanang Park, sa Cross Pasig River, yung headquarters nga ng PSG. At doon nakaantabay lang sa sasakyan. Kung saan dadalhin siya sa sinabi sa atin sa Polk Street, sa Green Hills. Sa Polk Street? Yes. Po darating dito si ngayong Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. I don't have any idea, but of course, in due time, a ceremony will be prepared. And as soon as the area will be sanitized, marumi po itong mga grounds natin, i-panel po yung area, and eventually, in due time, turn over na po itong area. Sir, have you provided additional security to the new president? Have they requested for additional security apart from her existing security? The PSG will status quo as promised by General Kalimlim, and even especially today, we even supported by the PNP, the Air Force, the Navy, and the whole AAP supporting me to protect and secure the area. Will you recommend that the President Arroyo take up residence immediately at the presidential residence for security reasons? It's the pleasure of the President and the security officer who will recommend that. But you're ready to accept if he does come here? At this moment, not yet ready because I said we're not able to sanitize yet. And of course, we had to clear the area, the surroundings. At gano'n naman po katagal bago po natin ma-sanitize ito para matanggap na ang bagong Pangulo ng Pilipinas? As far as the palace is concerned, anytime, in 2 days' time, it will be ready. But as far as the residence, I cannot promise if the new president wants the interior Okay, sir, how long do you foresee the PSG staying on red alert, continued red alert? Well, the official red alert 4 days ago, and before that, we've been alert. This is a palace. It's inherent that every day we have to Also, be on alert for protest because some
groups do not agree with the selection for the choice of Miss Arroyo's president. Yes, regardless of what sector, as long as it is a threat, right, left, center, we will secure the area. Okay, may tama ko ba? Thank you, sir. Major, GJ? Okay, DJ, nandiyan pa ba si Major? Okay, May ba tayong magtanong? umalis na si Major Tabangkura. Ulitin po natin, ano? People humble themselves and pray. They seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. I hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal. Heal. Our nation back to you. Lord, hear us and heal land. We bow, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Heal our land. Heal us and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Hear our cry